with these wonderful desserts. And find out why Filipinos love to scream for ice cream. Then, discover these latest inventions that showcase true Filipino ingenuity. Plus, learn more about the Philippines' largest sari-sari store chain. It's the all-new Sa Pulso, Monday 10 p.m. on Q. Sa Bulang Pulso, gusto niyo ba malaman ang latest kanino? Kay Kwame, kaganapan ang pinag-uusapan, mga sagot at wiran, katotohanan, balitang iba, mga kwento sa bayan. Sa Pulso, sa Pulso, sa Bulang Pulso, sa Pulso, sa Pulso, sa Bulang Pulso, sa Pulso. Kapulso, kumapit na kayo, tiyak na tatangayin kayo ng rumaragasang baha na impormasyon dito sa Pulso. Sa loob ng isang oras, pupulsahan natin at samot-sari mga kwentong hitik sa mga detalyeng kaabang-abang, katakam-takam at kagila-gilalas. Ito ang mas matinik, mas siksik at mas kapanapanabik na Sa Pulso. Pupulsuhan, hihintayin pa ba natin ang summer? Ngayon pa lang, titikman na ni Tony Pet ang iba't ibang frozen delights sa Tara Let's Eat Ice Cream. Ito, Choco Peanut Rush. Ito yung kinakain mo nung bata ka. Ito yun. Designer clothes and accessories at knockdown prices? Samahan niyo kong mag-shopping sa iba't ibang outlet stores. The regular price is $995. Now you can get it here at $298.50. Alamin kung bakit abot tenga mga ngiti ng proud owners ng Happy Noise Sari-Sari Stores. Nung una, bumibenta lang kami ng 3,000 to 6,000 a day. Ngayon, medyo malaki na yung sales namin. Nag-average kami ng mas malaki kaysa dati. Tuklasin natin ang cellphone charger na gumagana kahit walang kuryente. It's one way na mag-generate ka ng power kahit walang power sa bahay niyo. At iba pang amazing Pinoy inventions. Ano nga bang isang horse whisperer? Kilalanin ng mga kapulsong may special bond with horses. Women have a softer touch. It's easier for us to form a partnership, a bond with these horses. At bibisitahin ni Valerie ang kauna-unahang Barbie salon sa buong mundo. Ang glamour curls na hairstyle na ito ay nagkakahalaga ng very affordable na 200 pesos. Ako po si Ivan Mayrina. At ako naman si Miriam Kiambao. At kasama ang buong tropa, kami ang tagapagatid ninyo ng mga kwentong asintado sa Pool ang Pulso. Huwag bibitaw, sasapulin natin sa aming pagbabalik. Alamin ang mystery at elegance of horses sa mga mata ng kapulsong equestrian na si Tony Leviste. In riding, it's really about your partnership, your camaraderie with the horse. Mechanical mobile charger at iba't ibang energy-saving devices. Lahat yan, gawang Pinoy. Pwede niyang magamit ito as a source of power or energy. Sa Bulang Pulso, sa Pulso, Pulso. Pupulsuhan! Iba't ibang Pinoy inventions that showcase Pinoy ingenuity and innovation. Necessity is the mother of all inventions, kaya't habang may pangangailangan, hindi titigil ang mga kapulso nating inventor sa pagtuklas sa mga bagay na may malaking pakinabang. Tulad na lamang ni Chris Noel Sibal, 24 years old at Electronics and Communications Engineering graduate, na nakaisip ng mechanical DC generator. Para daw ito sa mga Pinoy na techie at gadget savvy. Naisip ko na paano kung nag-lobat ka or nag-brownout sa bahay. It's one way na mag-generate ka ng power kahit walang power sa bahay niyo. Kakramp mo muna yung device. Kung bigla mag-lobat ang inyong cellphone at iba pang mga gadgets sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon, ito raw ang simpleng device na kailangan ninyo. Kailangan lang na ikabit ang kable, spin a handle at may emergency charge ka nang makukuha. Ang Aeronox si Eranio Evangelista. Hindi lang makina ng sasakyan ang natutulungan, kundi pati na rin ang environment. Inilabas ko na itong technology nito dahil hindi na pwedeng pabayaan dahil lumalago lalo ang pollution natin sa mundo. Maraming nagkakasakit. Makatitipid raw ito ng hanggang sa 25% of fuel consumption and gives more power to your engine. At higit sa lahat, nababawasan na ang masamang usok na ibinubuga ng mga sasakyan.
Marami sa atin na naghahanap ng mga paraan para makatipid ng kuryente. Ang Bicolano inventor na si Rolando Biescas, itong IronMate ang naisipan. Isang energy saving device kung saan ay makatulong sa mga may bahay kung paano bababa ang konsumo ng kuryente. Dahil ayon sa ating pag-aaral, sa ating pag-research, nakita natin na dalawang pinakamalakas konsumo ng kuryente sa bahay na hindi maiwasan, yung air conditioner and then flat iron. Ang IronMate raw ang perfect match para sa ating mga plancha. Ayon kay Ginoong Biescas, halos 50% ang matitipid sa konsumo ng kuryente ng IronMate. Simple lang itong gamitin. Ipinapatong lang ang plancha sa IronMate at kusa nang titigil ang konsumo ng kuryente. Pero ang init ng plancha, hindi nawawala. Tulad ng IronMate Energy Saving Devices din ang Power On Delay o POD10 at ang Ref Clock Saver ni Ramon Castillo. Pinababagal nito ang kuryente na ating kinokonsumo at nagiging ligtas din ang ating electrical appliances sa tuwing nagba-brown out. Power On Delay is for appliance protector. It is for refrigerator. It can also be used for TV, computer monitors, and other appliances. Aircon timers. Ang POD10 ay kinakabit sa plug ng electrical appliances bago isaksak sa power outlet. Gayon din ang Ref Clock Saver na ginagawa para sa mga refrigerators. Kung konsumo sa kuryente ng isang appliance ang natitipid ng ilang mga devices, kuryente ng buong bahay o opisina ang kayang sagutin ng solar and wind power source ni Engineer Ronald Talion. Yung solar and wind ay ginagamit ko para sa ordinaryong bahay na kung wala siyang kuryente, pwede niyang magamit ito as a source of power or energy. Ito ang sagot ni Engineer Talion sa windmills ng New Zealand. Ang pagkakaiba nga lang, powered by the wind and the sun ang Pinoy invention na ito. Sabay na kinukuha ng device na ito ang raw energy mula sa hangin at araw. Ang raw energy na ito ay nako-convert ng solar and wind power source into electrical energy na maaari nang magamit sa bahay. Ibinebenta na rin maging sa ibang mga bansa. Ilan lang yan sa mga practical inventions sa produkto ng Pinoy imagination. Malilit na bagay pero malaki ang tulong at pakinabang sa ating buhay. Huwag bibitaw, pupulsuhan natin sa aming pagbabalik. Makipulso, may mga kwento ba kayong sa tingin ninyo dapat nating pulsuhan? Isulat at ipadala ang mga mungkahing kwento sa Sapulso, QTV 11, GMA Network Center, EDSA Corner Jamboree Street, Diliman, Quezon City. O kaya email nyo sa amin sa sapulso@gmanetwork.com kasama ang inyong buong pangalan, tirahan, telephone number at edad. Hanggang sa susunod na Lunes. Samahan niyo kaming pulsuhan ng mga kwentong tumbok ang interes, huli ang kiliti at kuhang panlasa nating lahat. Hatid namin mga kwentong asintado sa pulang pulso ng bawat Pilipino. Ako po si Ivan Mayrina. At ako naman si Miriam Kiambao. At sa ngalan ng buong tropa, maraming salamat po. Ito Sa Pulso! Sa Pulso! Sa Pulso! Sa pulang pulso! Pwede ba malaman ang latest? Kanino kaganapan ang pinag-uusapan? Mga sagot at wiran, katotohanan, balitang iba, mga kwento sa bayan. Sa Pulso! Sa Pulso! Sa pulang pulso! Sa Pulso! Sa Pulso! Sa pulang pulso! Sa Pulso!